Bumaba ang produksyon ng isda sa West Philippine Sea dahil sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero sa kabila nito, hindi naman daw apektado ang supply ng isda sa mga palengke. May unang balita, si Bernadette Reyes. Binuntutan ng dalawang Chinese warship ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Yan, laser. Habang tinutukan naman ng laser ang eroplano ng ahensya sa West Philippine Sea kamakailan. Ang mga tagpong yan noon lang nakaraang linggo, dagdag lang sa mahaba ng lista ng geopolitical tension sa West Philippine Sea na ayon sa mga mangingisda mismo ay nakaaapekto sa pangingisda nila roon. Ito rin ayon sa BFAR ang isa sa mga dahilan ng bumabang produksyon ng isda sa West Philippine Sea. Sa unang 6 na buwan ng taong ito, bumabaya ng 7,000 metriko tonelada kumpara sa parehong panahon noong 2023. Pero may iba pang dahilan bukod sa tensyon sa lugar. Hindi lamang naman nakatuon doon sa geopolitical situation. Meron din mga ibang rason like yung pagtaas ng fuel, pati rin itong El Nino na dumaan. Mahalagang source man ng isda ang West Philippine Sea, sa ngayon ay hindi apektado ang kabuang supply ng isda para maimpluwensyahan ang presyo nito. Marami rin kasing ibang pangisdaan sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bukod sa marine catch, nakakadagdag din sa supply ang mga isda gaya ng tilapia at bangus mula sa aquaculture. Bukod dito, inaasang makakadagdag din ng supply ang imported na isda na inaasang darating sa panahon ng close fishing season. Pero may sapat na supply man sa ngayon, mahalaga ayon sa BFAR na ibatay ang paghuli ng isda sa kapasidad ng karagatan. Dapat science-based ang pag-utilize ng resources. Nagkakaroon nga ng poaching ang China sa West Philippine Sea na hindi siya na-regulate. Posible talaga itong magresulta sa overfishing. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.